Sino ka? Paano ka nakapasok? Anong balak mo? Oh Diyos! Ako si Wei Zhao, tapat sa aking bansa at sa aking hari. Hindi ko kailanman pinabayaan ang sinuman. Kung totoong may mga Diyos, kung magagawa ko lang na mailigtas ang mga kapatid ko, gagawin ko ang lahat para kay Wei Zhao. Malapit nang mag-expire ang iyong delivery. Pasensya na po sa inyong order. Pasensya na po at matagal kayong naghintay. Lagpas na ito ng 15 minuto. Hindi maganda ang review ko. Pasensya na po, ang ulan sa daan ay sobrang lakas. Ang tagal na, lumamig na ang gulay. Hindi na ako ulit pa. Magpapababa muna ako ng tubig. Basang-basa na buong katawan ko. Ano ito? Anong klaseng karne? Matamis at may maasim na lasa. Parang natutunaw sa bibig. Hindi pa ako nakatikim ng ganitong kasarap. Narito ang mga itlog, at may alat, at may lasa ng dagat. Ang sabaw na ito ay mas masarap kaysa sa anumang sabaw na nainom ko. Baka ang aking mga panalangin ay natupad. Ito ba ay tahanan ng mga Diyos? Matamis ang lasa sa bibig, parang pulot at asukal. Bakit parang may hangin na sumasayaw sa dila? Parang buhay. Ay! Sino ka? Paano ka nakapasok? Anong balak mo? Ako si Wei Zhao ng Zhenbei, mula sa dakilang Sheng Dynasty. Huwag kang matakot, ginang. Ikaw, ito ay paglabag sa pribadong tahanan. Kung hindi ka paalis, mag-uulat na ako sa pulis. Kailangan ko lang ng pagkain. Napakasarap ng iyong pagkain. Ginoo, 3 araw nang walang pagkain ang aking mga mandirigma. 3 araw nang walang tubig. Maraming nasawi. Pakiusap, bigyan mo ako ng kaunti pa. Mas marami pang tubig, mas mabuti. Maaari ko bang itanong, binibini, ano ito? Hindi ba't ang taong ito ay tunay na gintong alak mula sa palasyo? May alak pa ba dito, binibini? Hindi kaya't siya ay tunay na mula sa sinaunang panahon. Ako ba ang nakalipat sa panahon o siya? Paano ko pa rin makita ang isang tao mula sa sinaunang panahon sa sariling bahay ko? Siguro ay nagkakaroon lang ako ng ilusyon dahil sa pagod. Binibini, may pagkain pa kaya bukas? Kung sakaling meron pa, babalikan ko ito bukas ng ganitong oras. Nangangailangan pa rin ang mga sundalo. Kung totoo man, hindi ko pwedeng pabayaan silang mamatay ng walang tulong. Pero sobra na talaga ito. Sige, pupunta ka bukas sa ganitong oras. Salamat, binibini. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, binibini. Hindi makakalimutan ni Wei Zhao sa buong buhay niya. Hindi, biglang nawala na lang. Totoo talaga. Hindi ko alam kung mahal o hindi ito. Bakit ganito naka-late si Xiaoman? Sister Su, may oras ka bukas. May isang bagay akong gustong ipatingin sa'yo. Anong bagay? Isang piraso ng pilak, yung luma. Sige, magkita tayo bukas ng umaga sa dati nating lugar. Purong gatas. Gatas na purong. Tumulong ka rito. Ginoo, ano ito? Amoy may tamis. Ito ay tubig na malinaw. Bakit nakalagay sa napakaliwanag na boteng ito? Hindi lang ito para sa mga sundalo. May mga tao rin nasa lungsod. May mga bata at kababaihan pa. Dalhin ang mga mamamayan na buhay pa sa bayan sa kampo. CJ. Nagugutom ang nanay. Sige, tiisin mo pa. Ilabas ang lahat ng pagkain. Hatiin ito sa maliliit na bahagi. Pahintulutan munang kumain ang mga bata. Buksan mo ang bibig mo at kumain ito.
Ang tamis at lambot. Inay, ang tamis nito. May alat, may asin. Diyos ko, noong buhay pa ang inay ko. Hindi siya naglalagay ng ganitong karaming asin tuwing Pasko. May itlog sa kanin. Akala ko hindi na ako makakatikim ng sibuyas na mura sa buhay na ito. Ibigay mo. Salamat, General. Naway pagpalain ng Bodhisattva. Maraming salamat. Yung dalaga sa kabila. Hindi ka natulog ng isang gabi. Ibigay mo dito. Tingnan mo ang pagka-nervous mo. Umupo ka at uminom ng tsa. Sister Sue, tingnan mo muna kung totoo ba ito. Saan ito galing? Sabihin mo muna kung totoo o hindi. Ang pirasong ito ng pilak ay opisyal na inukit na purong pilak mula sa gitnang bahagi ng dinastyang Tang. Napakaganda ng kalagayan nito. May nakaukit dito na hindi pa nakita sa mga tala ng kasaysayan, ang dakilang Sheng. Pamahalaan ng Hilagang Bayan. Ang sining at pilak ay umabot na sa panahon. Ang halaga ng mga relikya ay lampas sa halaga ng pilak mismo. Ilan ang halaga niyan? Sa halaga ng pilak, mga 5,000-6,000, pero ang halaga ng relikya ay mahirap sabihin. Maaaring umabot ito sa 10 o kahit ilang daang libo. Ngunit maaari kitang bayaran ayon sa halaga ng pilak. Bebenta mo ba ito sa 150,000, 10,500? Baka kulang pa yan, magdadagdag pa ako ng 20,000. Hindi na pwedeng tumaas pa sa 170,000 dahil nakikita ko na bilang kaibigan kita. Bebenta. Bebenta, bebenta, bebenta. Nakarating na ang 170,000. 170,000. Nagbibigay ako ng pagkain sa labas. Hindi ko man lang maipon ang ganitong kalaki sa isang taon. Saan ba talaga nanggagaling ang maliit na puno? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sister Sue, kung sasabihin kong kagabi may isang hukbong sundalo mula sa sinaunang panahon sa bahay namin, kinain niya ang pagkain ko, at iniwan ang piraso ng pilak na ito, maniwala ka ba? Hindi naniniwala. Pero huwag ka ring mag-imbento. Kung ayaw mong magsalita, huwag na. Basta totoo ang pera. Nakuha mo na rin ang pera. Kung may ganitong magandang pagkakataon, bumalik ka sa akin. Ate Sue, nagdesisyon akong hindi na mag-deliver. O, anong balak mong gawin? Maghatid ng pagkain ng buong puso sa isang tao. Ay. 3 taon na akong nagde-deliver. Ilang beses na akong naghatid sa iba. Hindi ko kailanman nagawang kumain nito. Yenen, ang sarap naman. Ano ba ang mga mahirap na araw na dinanas ko dati? Kahit umuulan o hangin, kailangang tumakbo. Kinukulang ng 1 minuto, kinamumuhian na. Ako lang ang kumakain ng malaking alon. Yung mga sundalo niya siguro hindi pa nakakain ng mainit na tubig. Ay, dapat na magpadala ng food delivery kay Wei Zhao. Nako. Fried chicken rice. Malaking serving na may shiitake at enoki, 5 beses. Pinili. Biskwit na pinipiga, bigas, puting harina, kanon na dimilitar. Masarap din kailangan meron, para mapabuti ang kanilang pagkain. Mainit na kanin na may baboy sa sarsa. Fried pork with fish sauce, curry chicken, 10 kahon. Mainit na hotpot, gatas na may oatmeal, pulang asukal, luya, at halamang gamot. Pampabula na may pulang asukal, luya, halamang gamot, at bitamina. Larawan ng Feng Bao Gorge, bigas na may bao. Hello, nasa pintuan na ang padala, lumabas ka na para kunin. Buti na lang at nakatira ako sa unang palapag. Kung hindi, magiging masyadong mahirap ang mag-angat ng ganitong karaming kahon. Hindi ko alam kung sapat na ba ito para sa mga kaklase nyo. Kung sapat na ba ito para sa mga kaklase nyo. Siguro kompleto na ito, pati na yung iba pa. Ang dami mong binili. Kailangan mong pumunta. Paalaala ng mga eksperto sa mga mamamayan, iwasan ang hindi kailangang labas ng labas. Maghanda ng mga supplies. Rebisyon ng 30 araw na reserba. Darating na. Ito. Lahat ng ito. Para sa iyo at sa mga kasama mo. Pero huwag ka munang magmadali sa paglilipat. Marami kayong hindi pa nakikita ng mga bagay. Kailangan kitang turuan kung paano gamitin. Malaking utang na loob, babae. Tatandaan ni Wei Xiaoming.
Ito ay tinatawag na self-heating hotpot. Panoorin mo mabuti, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Anong nilalang ang gumagawa ng gulo? Ito ba ay mahika ng mga engkanto? Huwag, hindi ito mahika. Hindi ito pumuputok, hindi kailangan ng kahoy, hindi kailangan ng kalan. Dalhin mo lang ito sa labanan, humanap ng protektadong lugar, magdagdag ng tubig. Pagkalipas ng 10 minuto, may mainit na pagkain ka na. Ang bagay na ito ay tunay na para lamang sa mga Diyos na makakagawa. Ito ay tinatawag na instant noodles, mas madali pa. Ilalagay mo ang pansit sa mangkok at maglalagay ng pampalasa. Ibuhos ang mainit na tubig at takpan. Maghintay ng 3 minuto. Ito ay pansit. Bakit ito nakalawit ng ganito? Tikman mo. Mainit, maalat, at may sabaw pa. Ilagay ang malinis na tubig sa mainit na pakete. Ito ay kanin. Bawat butil ay malinaw, sakto ang lambot at tigas, walang apoy, walang kawali. Ito ay tinatawag na pre-cook na pagkain. Mainit na, maaari ng kainin. Walang paghiwa, walang pritong. May asim, tamis, alat, at anghang. Ang lasa ay katulad ng ibinigay mo sa araw na yon. Mukhang katulad ng aking ginisang baboy na may green peppers. Mayroon ding self-heating hotpot, subukan mo nga. Ito, may apoy sa sabaw. Maanghang pero hindi mapigilan. Haha, kumain ka ng dahan-dahan. Walang makikipag-agawan sa'yo. Ginoo, ito ang iyong kabayaran ngayong araw. Mayroon pa bang bukas? Kung hindi ito maginhawa para sa'yo, maaari itong magkaroon araw-araw. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Salamat. Babalik ako bukas sa oras na ito. Sister Sue, mayroon akong isang bagay. Tulungan mo akong tingnan kung magkano ito halaga. Hindi ito pilak na bar, kundi ginto na bar. Nasaan ka na ngayon? Nasa bahay ako. Hintayin mo ako, pupunta ako. Totoo ngang ginto ang bar. Magpapadala na ako, haha. Hahaha. Totoo ngang ginto ang bar. Ipadala ko na. May nakaukit sa ilalim, Dasheng, tanggapan ng bihaw ng Zhao Town. Galing ito sa parehong pinagmula ng pila. Ang sining ay teknik ng pag-ukit sa korte ng dinastyang Tang. Ngunit may ilang detalye na hindi ko maintindihan. Napakataas ng kalidad. Purong higit sa 75%. Ang halagang ito ay humigit kumulang 300,000 ayon sa presyo ng ginto. Kasama ang halaga ng mga relikya. Gaano karami? Kung umabot sa 6 o 700,000 bilang batayan. Kung makatagpo ng kolektor ng dinastyang Dasheng, posibleng umabot ng higit sa 1,000,000. 1,000,000. Xiao Man, sino ba talaga ang kausap mo? Sabi ko na, isang sinaunang general na araw-araw ay kumukuha ng takeout sa bahay ko. Sige, ito rin ay nakakuha ako ng 1.2 milyon mula sa aking account. 1.2 milyon. Huwag nang sumigaw, kung may ganitong magandang bagay, direktang hanapin mo ako. Huwag nang maghanap sa iba. Sige na, huwag nang umiyak. Mayaman na pero umiiyak pa. Sister Sue, noong nakaraang buwan, nakipagtalo pa ako sa kliyente dahil sa 4 na late fee ng kalahating oras. Hindi na kailangan iyon sa susunod. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo bilang delivery. Ira the way, sa susunod na may gold ingot, kuhanan mo ng litrato at ipakita mo sa akin. Huwag kang masyadong mag-isa na natutuwa. Wei Zhao, talagang ikaw ang Diyos ng kayamanan ko. Boss, nag-resign ako. Nag-resign. Yung sahod na in-advance mo noong nakaraang buwan, bayaran mo muna. Iyan siguradong hindi niya kayang bayaran ang perang to. Bakit ka pa nag-akto dito? Hindi ba talagang nagbayad siya? Lene. Siak Xiaoman. Paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Sinabi sa akin ng tita mo, ayos lang kahit hindi ka magbayad. Sa tingin ko maganda ang bahay mo.
Hahaha. Hindi pwede. Ito ang huling bagay na iniwan sa akin ng nanay ko, kaya magbayad ka na, account. Ano nung sinasabi mo, account, hindi ba kailangan mo ng pera? Saan ka kumuha ng ganyang karaming pera? Ay, Lee. Bayaran mo na, umalis ka na. Sa wakas, natapos na ang 3 taon. Nailigtas ang bahay ni Mama. Puting harina. Ito ay bigas. Ang daming bigas. At napakapino pang puting harina. Nakatagal ako ng kalahating buhay sa laban, hindi pa ako nakakita ng ganitong magandang pagkain. Hindi ko nga naisip na posible ito. Sabi ng dalaga, sapat na ang bigas at harina para sa atin sa loob ng ilang panahon. Magluto ng lugaw at pansit para sa mga tao at sugatang sundalo. Ginoo, ano ang nasa loob nitong bakal na kahon? Malalaman mo kapag binuksan mo, dalhin mo ang kutsilyo. Ay, ito ay karne. Nasa loob nitong bakal na kahon ay karne pala. Hindi kailangang asin, solohin, o patuyuin ang karne na ito. Ganito lang ito inilalagay sa bakal na kahon. Ang bango pa rin. Ito ay bagay na para sa mga Diyos. Maalat. Nakalimutan ko na kung ano ang lasa ng karne. Ay. Yaw-yaw na batas. Hindi ito batas ng mga demonyo. Ang mga banal na bagay ay nag-init ng kusa. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Hindi ko pa nararamdaman ang amoy na ito kailanman. Kakain. Sino man ay kumain ng isang kagat. Simula pagkabata, hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na pagkain, baka-baka at noodles. Mainit ang noodles na ito. May sabaw pa. 3 buwan na akong hindi umiinom ng mainit na sabaw. Ang bigas ay totoong bigas. Kumain ako ng balat ng puno sa loob ng kalahating buwan. Compressed cake, compressed biscuit. Matigas ang bagay na ito, pero may lasa ng pagkain. Tiisin ang gutom. Sabi mo sa dalaga na ang maliit na piraso na ito ay katumbas ng isang pagkain. Sa paglalakbay, bawat isa ay may dalang ilang piraso. Hindi mamamatay sa gutom. Bago umalis ang nanay ko, sinabi niyang gusto niyang kumain ng karne. Hindi siya nakakain. Kainin mo, nandoon ang nanay mo sa langit na nanonood. May pagkain na, may karne na, may mainit na sabaw na. May pag-asa na tayo. May pag-asa na, may pag-asa na. Bumukas na ang mata ng Diyos. Iulat ang sitwasyon, umatras sa lambak, magdepensa sa matibay na posisyon, ilan pa ang kanilang supply ng pagkain, ipinapaabot sa punong general mula sa mga espiya. Ang unit ni Wei Zhao ay matagal nang walang pagkain. Ang mga sundalo ay sobrang gutom na hindi na makahawak ng maayos sa kanilang mga espada. Tinataya ko, na sa loob ng 3 hanggang 5 araw, sila ay tiyak na mamamatay sa gutom. 3 hanggang 5 araw.
Ipasa ang utos pababa. Pabilog ngunit hindi umatake. Gusto kong makita kung gaano katagal kayang tiisin ni Wei Zhao. General, meron tayong 500,000 sundalo. Araw-araw, napakalaki ng konsumo ng pagkain. Kung magpapatuloy ang pagkakain circle, 3 araw o 5 lamang, gaano karaming makakainin nila hanggang sa mamatay sila sa gutom. Lahat ng 3,000 sugatang sundalo pinagsama-sama nang hindi gumamit ng kahit isang sundalo o kawal. Bakit hindi pwedeng ganito? Ibalita sa General Wei Zhao na buhay pa sila. Kung buhay pa sila, anong kakainin nila? Hindi ko alam. Sa malayo, nakita ng mga espiya na may usok mula sa kanilang kampo. Mukhang may kinakain ang mga sundalo. Kakaibang pagkukulang ng pagkain sa loob ng 5 araw. Patuloy ang usok ng lutuan. Mali ang nakita mo. Mismong nakita ng general ang nangyari. Lene, may mga tao pa sa kanilang kampo na nagtatawa. Ang supply ng pagkain ng ating hukbo ay sapat lamang para sa 3 araw. Akala ng general ay madali lang ang pagsakop sa Wei Zhao sa loob ng 3 o 5 araw. Ngayon, 10 araw na ang lumipas. Hindi pa sila namatay sa gutom. Sa halip kami, ano kaya ang kinakain nila? Ang general, kagabi ay nag-imbestiga muli. Nakita niyang nakaupo ang mga sundalo sa kampo. Bawat isa ay may hawak na mangkok. Ang mangkok ay nag-aalab ng usok. Sobrang mabango. May karne at parang may kanin pa. Karne at kanin. Saan galing ang karne at kanin nila? Hindi ko alam. Hindi na pwedeng lumapit ang general. Malapit na ang supply ng pagkain ng ating hukbo. Kung magpapatuloy ito, huwag nating hayaang mamatay si Wei Zhao sa gutom. Unang masisira tayo. Mag-withdraw tayo mula sa paligid kasama ang 3,000 natitirang sundalo. Ang 50,000 hukbo ay umatras na. Kung ipapakalat nila, saan ilalagay ang mukha nito o bali? Hindi umatras ang general. Nagpapaus lang tayo, bumalik tayo para mag-replenish. Kapag handa na ang mga pagkain at supply, babalik tayo ng hindi pa huli. Umurong ang kaaway ng Ginoo, gusto tayong mamatay sa gutom ng batang si Tuobali. Ngunit siya mismo ang naubusan ng pagkain. Ilang araw na silang nakapaligid. Kung hindi dahil sa mga ibinigay ng dalaga, hindi tayo makakalampas ng 3 araw. Ililigtas tayo ng dalagang ito ng higit sa 1 beses. Sino ba talaga ang dalagang iyon ng Ginoo? Itong mga bagay na ito ay maaaring ainit at kainin. Yung karne sa lata, hindi ito pangkaraniwang makikita sa mundo. Hindi ko alam. Marahil talaga siyang isang Diyos na ipinadala dito. Binibini. Ngayon ay may utang na naman siyang buhay. General Tubali nag-withdraw ng 50 milya. Ulat ng espiya, nagtatangkang magdagdag ng supply ng pagkain. Tinatayang darating muli sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Hindi sila maghihintay ng 3 hanggang 5 araw. Mas nagmamadali sila kaysa sa atin. May isa pang bagay. Kagabi, nahuli sa kampo ang isang taong kahina-hinala. Sabi niya, siya ay isang nagtatakbuhan mula sa panganib. Pero hindi tama ang accent. Pinakawalan ko na ang tao. Nakatutok sa likod. Hindi lang isa ang espiya. Ipasa ang utos, lahat ay hindi dapat kumilos ng mag-isa. Kailangan mag-ulat sa pagpasok at paglabas. Bukod dito, kapag dumating ang liwanag mamaya, pupunta ako para makita ang dalaga. Ano ang kailangan mo ngayon? Mauubos na ang self-heating hotpot. Mag-order ako ng isa pang batch bukas. Dumating ang dalaga ngayon hindi para sa mga supply. May isang bagay akong hinihiling. Sabihin mo. Bagaman umatras ang kaaway, nagpadala sila ng mga espiya sa ating hanay. Hindi ko alam kung sino, at wala akong paraan para malaman. 3,000 tao sa kampo, hindi naman pwedeng isa-isahin. Ang mga espiya ay mga ahente ng kaaway, di ba? Itong surveillance camera. Maghanap ka ng isang nakatagong lugar para ilagay ito, para makita ang mga tao na dumadaan. Kapag nakakonekta na ito, makikita mo ang mga kuha. Napakaliit lang ng bagay na ito, hanggang saan ang makikita. Sa loob ng 30 hakbang, malinaw ang mga mukha. Pwede ring makita sa gabi. Ilagay mo ito sa lugar na sa tingin mo ay kahina-hinala. Salamat, Ginoo. Hintayin kong mahuli ang espiya. Ginoo, ito ang mahiwagang bagay na ibinigay ng dalaga. Sige, maghanap ng nakatagong lugar. Sa tabi ng mga supply ng pagkain, tiyak na pupunta ang espiya upang mag-imbestiga. Gaano pa karami ang ating pagkain? Mas mahusay pa ito kaysa sa 1,000 mata. Huwag magsalita, tumutok ka. Siya ang humuhuli ng mga buhay na tao.
Sino ang nagpadala sa'yo? Alam ko na kahit hindi mo sabihin. Isang bagay lang ang itatanong ko sa'yo. Bukod sa'yo, ilan pa ang nandyan? 3, pero hindi ko alam kung sino sila. Iiwanan kita ng buhay. Bumalik ka at sabihin mo kay Tuobali na mayroon siyang 500,000 sundalo. Ako, 3,000 lang. Ngunit hindi siya makakatalo sa akin. Dahil sa mga tumutulong sa akin, hindi niya kayang galitin. Sinuri ng Panginoon ang buong kampo. Nahuli na naman ang isa. May isa pang nakatakas. Tumakbo papuntang Hilaga. Kung nakatakas na. Mabuti na rin kung makabalik siya at makapagbalita. Yung ibinigay ng dalaga. Muli tayong nailigtas nito. Ginoo, pwede bang humingi pa ng ilan pa nito? Kung maglalagay tayo ng isa sa bawat pintuan, hindi makakapasok ang mga espiya. Bukas tatanungin ko siya tungkol dito. Anong nangyari sa'yo? Naatake ang kalaban. Medyo nasaktan ako. Huwag ka munang magsalita, umupo ka muna. Huwag mong galawin, puno ng sugat ang katawan mo. Ako na ang bahala sa'yo. Tama, gaano katagal ka nakikipag-ugnayan tuwing pupunta ka dito? Sinasabi ko, gaano katagal ang liwanag na yon ang tatagal? Mga 1 oras siguro, pag hindi ka umuwi pagkatapos ng 1 oras. Maglalaho ang pintuan ng liwanag. Sapat na ang 1 oras. Hindi ikaw lang ang nasaktan, di ba? Marami rin bang nasaktan ang mga sundalo mo? Higit kalahati ang namatay o nasugatan. Karamihan sa mga buhay pa ay may sugat din. Magpapabili ako ng gamot para sa inyo. 200 at 50. 50 boat ng iodine solution. 200 at 60. 200 piraso ng sterile dressing. 100 boat ng hemostatic powder. 80 tubo ng antibiotic ointment. 100 piraso ng gauze. Anak, pindutin mo lang ang maliit na kahon na ito ilang beses. Makakagawa ka ng bagay. Hindi ito paggawa, ito ay pag-order. May darating na mamaya. May nagpadala. Sino ang nagpadala? Saan ito nanggaling? Delivery boy, yung taga-deliver na espesyal na nagdadala ng mga bagay. Binibini itong kahon mo. Kaya nitong magpadala ng bagay sa pamamagitan ng hangin. Mas kamangha-mangha pa kaysa sa pagpapadala ng mensahe sa distansya. Mas mahiwaga pa kaysa sa pagpapadala ng sulat gamit ang kabayong may pakpak. Ang bagay na ito mismo ay isang banal na kasangkapan. Binibini, ikaw ba talaga ay isang Diyos o Diyosa? Hindi ako Diyos o Diyosa. Isa lang akong nagde-deliver ng pagkain. Huwag kang magpatira pa. Tumayo ka na at tumulong. Haha, salamat sa inyo, ang hirap nyo. Sa aspeto. Huwag ka nang magpapaalam. Habang nakasara pa ang pinto, magmadali kang mag-empeke. Muling may kahon. Ginoo, Ginoo, ano nang meron? Walang paligoy-ligoy, kunin mo na agad. Hintayin mong makaalis ako sa mga kalaban, bago kita pasalamatan. Unahin mong ayusin ang mga sundalo mo bago tayo mag-usap. Mabilis, magsara na ang pinto. Use $2,000 use $2,000 para na rin sa investment. Ginoo. General, ang mga ito ay mga gamot para sa batang babae na binigay niya. Magpadala ng utos. Lahat ng sugatang sundalo ay pumila ayon sa tindi ng kanilang mga sugat. Dumating ang militar na doktor. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin. Walang anuman, sugat lamang ito sa balat. Ginoo, talagang ito ay para sa atin. Sabi ng dalaga. Lahat ng ito ay para sa inyo. 20 taon na akong nakikipaglaban. Nakaranas na ng napakaraming sugat. Hindi pa ako gumamit ng ganitong kagandang gamot. Hindi masakit ang gamot na ito. Sariwang-sariwa. Agad na huminto ang pagdurugo. Ang dalaga ng Ginoo, tiyak na reincarnated na bodhisattva. Mahigit 300 sugatang kapatid ng Ginoo ang nabigyan ng gamot kagabi. Umaga, nagpunta akong tingnan ang lahat. Walang sugat na lumalala. May 7 o 8 taong malapit ng mamatay. Ngayon, bumaba na ang lagnat. Bilangin natin. Alin ang pinakamabilis na gamot? Susunod, hihingin ko sa kanya. Gusto ng mga kapatid ng Ginoo na pasalamatan ang dalaga. Ngunit hindi sila makalapit. Hayaan mong ang huli kong sasabihin. Basta't makaligtas ako. Sa buong buhay ko, gagawin ko ang lahat para sa batang babae na yon. Batang babae. Muli mo na namang iniligtas ang buhay ko. Pinapasalamatan ko ang kabutihang ito. Itatala ni Wei Zhao ang pasasalamat na ito. Hindi ninyo nakita. Tumigil na ang dugo noon. Hahaha. Ay, nagkaskab na. Ilang araw pa lang ito, totoo ba? Ang bilis naman. 3 araw na ang nakalipas, halos mamatay na ang mga sundalo ni Wei Zhao. Ngayon, sinabi sa akin ng mga scout, nagluluto sila sa kampo, kaya pang tumayo ng mga sugatang sundalo. Anong nangyayari dito? Nagulat ang espiya ng Marshal.
Maraming mga gamot na dumating sa kampo ng Wei Zhao nitong mga nakaraang araw. Ang mga sugatang sundalo na dapat ay naghihintay na lamang sa kamatayan. Matapos gumamit ng gamot, hindi na umuusbong ang mga sugat, nawala na ang lagnat. Nakikita ko sa kanilang kampo na may tao na naglalakad gamit ang tungkod. 3 araw na ang nakalipas, siya ay dinala dito. Saan nagmula ang himalang gamot? Sabi ng espiya, ito ay mula sa isang sinag ng liwanag. Si Wei Zhao ay nawawala tuwing gabi. At bumabalik na may dalang kahon. Lahat ng nasa kahon ay gamot. Nagsasagawa ng mga engkanto. Bukas, dadalhan ko ng tao ang bundok ng personal. Putulin ang ulo niya. Tingnan natin kung ang kanyang mga milagrosong gamot ay makakatulong sa kanya. Hindi kailangang magalit ang mariskal. Herlian, may sasabihin ka. Si Wei Zhao ay may milagrosong gamot. Makakapagpagaling ng mga sugatang sundalo. Ito ang kanyang kakayahan. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang pagalingin. Ano yon? Mga patay. Kahit gaano pa kaganda ang kanyang gamot, hindi niya kayang iligtas ang mga patay na may nabagong isip. 3,000 lamang sila. Magsasagawa tayo ng matinding atake sa araw. Nakatayo siya sa panganib. Malaki ang ating mga sugat at pagkasawi. Ngunit sa gabi, kailangan din ng mga nagbabantay sa bundok na matulog. Sa oras ng tigil ng tulog, magpadala ng mga piling sundalo na umakyat sa bundok. Nang walang ingay, isang kutsilyo. Hintayin mong makabawi siya. Wala na ang ulo niya sa leeg. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Sa oras ng gabi mamaya, 3,000 elite na sundalo, umakyat kayo sa bundok. Dalhin niyo ang ulo ni Wei Zhao. Opo. Papalapit na ang kaaway, Ginoo. Sa lahat ng direksyon. Hindi makita kung nasaan sila. Naririnig lang ang mga ingay. Dalhin mo ako para makilala ang dalaga. Pananatilihin mo rito. Hintayin mo akong bumalik. Ang dalaga ay inatake ng kaaway sa gabi. Sa dilim, hindi makakita ng kahit anong bagay. Wala akong nakikita. Isa-isa, ang mga kapatid ay pinapatay sa dilim. Mayroon ka bang paraan para makakita ako sa gabi? Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila makikita, basta may ilaw, nahahayag sila. Kung walang ilaw, wala kang makikita. Hintayin mo. Tutulong din ako. Hindi makalabas. Kung hindi ka makalabas, nandito ka lang at maghihintay. Pupunta lang ako at agad babalik. Pindutin dito para mag-on ang flashlight. Makakapagbigay liwanag ng malayo. Hawakan mo ito at swipe sa madilim na lugar. Makikita ng sinumang nakatago. Isuot ang headlamp sa ulo. Huwag hawakan ng kamay. Pahintulutan mong ang bawat sundalo ay may dalang isa. Para madaling makita ang kaaway sa gabi. Mas maliwanag ito ng 10 beses kaysa sa sulo, at ang mga bagay na ito ay gumagamit ng baterya. Ito ang baterya. Kapag hindi na maliwanag ang flashlight, buksan lang ang takip na ito. Ibalik ang lumang baterya. Ilagay ang bagong baterya. Positibong bahagi sa harap. I-screw muli ang takip. Bumalik na ang ilaw. Ganon din ang headlamp. May takip sa likod. I-screw bukas at palitan ng baterya. Tandaan mo. Tandaan mo. Dalaga. May oras pa ngayong gabi, walang dalang pera. Ang batong ito ay kasama ko ng 15 taon. Gagawin kong pangsangla. Kapag natalo ko ang kaaway, babalik ako upang bilhin ito pabalik. Huwag kang mamatay dyan ah. Kung hindi, sino ang magbabayad para sa amulet na ito? Kaya nitong magliwanag ng ganito kalayo, may tao ba sa bundok sa kabila? Makikita mo na agad, mas mabuti pa ito kaysa sa sulo ng 1,000 beses. Ang sulo ay para lang sa ilalim ng mga paa. Pero ito, kapag nagliwanag, kalahating bundok ang nagniningning, may ganito na. Ano pang ikakatakot sa laban sa gabi? Nasaan ang kaaway? Mabilis na makikita. Lahat ay 3 sa isang grupo. Bumuo ng isang flashlight at isang headlamp. Doon, may 15 tao. Nakatago silang lahat sa likod ng mga bato. Nakita ng Ginoo. Lahat ay nakita. Tumakbo ka kung may kakayahan kang makalabas sa liwanag ko.
Ano ba talaga ang bagay na ito? Napakaliit na bagay. Paano ito nakakapagbigay ng ganitong kaliwanag na liwanag? Hindi pa kailangan ng langis, hindi kailangan ng apoy. Isang pindot lang, sisindi na. Babae, nailigtas mo na naman kami. Nakalusot ang 3,000 sundalo sa gabi, nabawasan ng higit sa kalahati. Hindi man lang nila nahawakan si Wei Zhao. Ano ba talaga ang hawak nila? Hindi ko alam, pero ito ay hindi dapat narito sa mundo. Mayroong mga presensya sa likod ni Wei Zhao na hindi natin kayang labanan. Hindi natin kayang labanan ang aking 500,000 hukbo. Hindi natin kayang labanan ang kanyang 3,000 natitirang sundalo. General, hindi ko sinasabing umatras. Sinasabi ko na hindi na tayo dapat makipaglaro sa kanila ng mga patago. Ang mga pagsalakay sa gabi, mga lihim na atake, at pagkubkob ay walang silbi. Mayroon silang mga banal na bagay sa kanilang mga kamay. Hindi tayo makakapanalo. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Mag-atake ng diretsyo sa araw. Walang taktika, walang ambush. Diretsyo lang tayong umatake. Sila ay 3,000, tayo ay 500,000. Kahit isang patak ng laway lang ang kailangan para malunod sila. Mas maliwanag pa ang kanyang liwanag. Walang silbi ang araw. Kahit gaano pa karami ang gamot niya, hindi mapapalitan ang utak na nililipat. Mamamatay tayo lahat, totoo. Siya ang mamamatay. Sa huli, tayo pa rin ang mananalo. Kung magpapatuloy ang Marshal sa atake, malaki ang magiging casualties ng ating hukbo. Kahit na mawalan tayo ng 10,000, mayroon pa akong 470,000. Kung mawalan tayo ng 100,000, mayroon pa akong 400,000. Ipasa ang utos. Bukas ng umaga, magluto ng pagkain. Sa oras ng dragon, simulan ang pangkalahatang atake. Sinumang mag-atras ng isang hakbang ay papatayin agad. General, nasa higit sa 10,000 kaaway na ang sumugod. Hindi na makita ang dulo sa likuran. Hindi na kaya. Diyos sa itaas. Nagmamalimos ako, buksan mo ulit ang pinto. Hayaan mo akong makita ang dalaga. Ingatan ang pintuan ng lungsod. Hintayin mo akong bumalik. Hindi ka ba darating mamaya? Bakit ngayon, sa gitna ng araw? Babae, malakas ang atake ng kaaway. Hindi ko na kaya. Pakiusap, tulungan mo ako ulit. Anong nangyari kay Xiaoman? Eitsu, yung kaibigan mong gumagawa ng kagamitan na sinabi mo dati, mayroon ba siyang mga bagay na pwedeng pasabugin? Nakatulong akong magbenta ng ilang batch ng produkto niya. Lahat ay para sa export. Hindi mura ang mga iyon. Magkano ang pera mo? Mahigit 1,000,000. Sapat na ba yon? Sapat na, tatawag na ako ngayon. Ihahatid sa iyo sa loob ng 1 oras. Bumalik ka at sabihin sa kanila, maghintay pa ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, magdala ka ng mga bagay na kayang pumatay ng marami pabalik. Ito si Kuya Hao. Nagtatrabaho sa import-export na kalakalan. Magkano? Kaibigan ka ni Suji. Ibibigay ang halaga ng gastos. Ang kabuang halaga ay 800,000. Ang iba naman ay 150,000. Kabuang 23,000. Xiaoman, ano bang ginagawa mo? Ipapaliwanag sa iyo ni Suji mamaya. Wala akong oras ngayon. Hindi biro ang mga bagay na ito kapag sumabog. Mag-ingat sa seguridad. Tumawag kung may problema. Gamot, gamot. Bini-bini. Kapag itinapon ng flashbang, pumuputok ito at kumikislap. Maaaring pansamantalang mapadilat ang mata ng tao. Ang pagsabog ng stone grenade ay may kasamang malalakas na tunog. Kaya nitong magpawala ng ulirat sa tao. Gamitin muna ang flashbang at stone grenade. Kung kayang takutin, takutin na. Miss! Ang buhay ko, si Wei Zhao, ay para sa'yo. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Bumalik ka na, naghihintay pa ang mga sundalo mo. Ano ba ang ginagawa ko dito? Ginoo. Hindi na kaya. Pahiga kayong lahat.
takpan ang tainga, isara ang mga mata. Ipagpatuloy ang pagbato, huwag hayaang magtipon-tipon sila. Ginoo. Ginoo, umatras ang kaaway. Nanalo tayo sa laban na ito. Bilangin ang mga tao. Dalhin ang mga sugatang tao para gamutin. Chuan. Napakaliit na bagay. Paano nakakagawa ng ganitong liwanag na napakaliwanag at pumuputok pa? Huwag magalaw ng basta-basta. Binibini, muli mo kaming iniligtas. Sa loob ng ilang araw, halos 20,000 ang nawala. Si Wei Zhao ay may 3,000 tao lang. Namatay na kami ng 20,000, hindi pa rin siya patay lahat. Sabihin niyo sa akin, paano pa natin ito lalaruin? Hindi na pwedeng ganito na lang ang laban, Marshal. Sabi mo, anong gagawin natin? Marshal. Kamakailan tuyo ang panahon, maari nating. Sige, sundin natin ang sinabi mo. Anak, ang iginuhit mo ay. Ito ang unang pagkakataon na nakita kita. Noong panahong iyon, akala ko'y nakakita ako ng multo. Tuwing dumarating ka, humihingi ka ng bagay. Bakit ngayon ay may oras kang makipag-usap? Dumating ako ngayon para personal na magpasalamat sa iyo. Inutusan nila akong magbigay ng paggalang sa iyo. Sabi ko, ako na lang ang kumatawan sa kanila. Sa totoo lang, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin palagi. Bigyan mo ako ng pila, bibigyan kita ng bagay. Makatarungang kalakalan. Marami na akong utang sa buhay ko. 2 taon akong nagbayad bago ko ito nabayaran. Ang pakiramdam na walang utang ay napakaganda. May utang din ang dalaga. Nang magkasakit ang nanay ko, nang hiram ako. Nang maglaon, wala na siya pero utang ay nandyan pa rin. Kumikita ako ng 4 pesos kada delivery. Kapag na bad review, bawas 50. Kahit umuulan o hangin, kailangan pa rin maglakad. Hindi pa ako makapahinga kahit tuwing Pasko. Noon, talagang gusto ko mag-drawing. Pero nang nagkasakit ang nanay ko, hindi na ako nakapag-drawing muli. Hindi makabili ng papel para sa pagpipinta. Hindi makabili ng mga pintura. Pati mga brush, hindi makabili. Ngayon, nabayaran na ang utang. Sa wakas, makakagawa na ng mga bagay na gusto ko. Maganda ang pagguhit ng dalaga. May liwanag ang mga kuhang ito. Huwag na akong pag-usapan, ikaw naman. Ano ang balak mong gawin pagkatapos ng laban? Lumaki ako sa kampo mula pagkabata. Wala akong mga magulang. Sila ang mga gwardiya na nakasuot ng uniforme. Sila ang nag-alaga sa akin. Isang subo ng pagkain sa bawat pagkakataon. Ang laban na ito ay hindi para sa sarili ko. Ito ay para sa mga gwardiya na nakasuot ng uniforme upang makauwi. May mga magulang sila sa bahay. May asawa at mga anak na naghihintay sa kanilang pagbabalik. At ikaw, ano ang gusto mong gawin para sa sarili mo? Hindi ko alam. Hindi ko pa naiisip ang tungkol sa sarili ko. Tumingin lang ako sa kanila habang umuwi. Tumingin sa kanilang masayang pamumuhay. Masaya na ako roon. Mukhang medyo bobo ka. Siguro nga. Ira the way, kailan ang iyong kaarawan? 2 linggo ng Disyembre. Bakit? Kasi ako rin ay 2 linggo ng Disyembre. Ang swerte naman, mukhang itinakda ng langit. Sa 19 ng huling buwan, sama-sama tayong magdiwang ng kaarawan. Treat kita ng cake. Ikaw naman ang mag-treat sa akin ng pansit. Ayos na pagkasunduan na. Babae, sa 19 ng huling buwan, tiyak na darating ako, naghihintay ako sa iyo. Disyembre 19, nagsimula ang kaarawan. Ginoo, lalong lumalamig ang panahon, tuyot ang panahon. Mag-ingat sa apoy. Ako ang magbibigay ng utos. Nagsimula ang apoy. Pagsusunog ng apoy, kumuha ng tubig. Nasunog ang water bag. Wala ng tubig. Bilangin ang mga tao, huminto sa hilaga. Lahat magpatuloy sa hilaga. Bilisan mo. Pupunta ako para makita ang dalaga. Kailangan na ngayong pumunta. Dalhin ang mga kapatid sa hilaga.
Anong nangyari sa'yo? Sinusunog ng kaaway ang kampo gamit ang rocket. Sa huling bahagi ng taglagas, natutuyo ang damo. Nasusunog na lahat. Nasunog na ang lahat ng tubig sa lalagyan. Walang patak na natira. Mga kapatid, umatras kayo sa hilaga. Pero hindi kayo tatagal ng matagal. Anak, mag-isip ka ng paraan para iligtas kami. Hintayin mo lang. Pwede mong isuot ang fire blanket para maprotektahan ka sa apoy. Fire extinguisher na dry powder na pang-apoy. Magdagdag pa tayo ng ilan. Hindi sapat na may fire extinguisher lang, kailangan din ng tubig. Agad na tulong. Yung fire extinguisher na inutos niyo. Naipadala na ang water pump at mga hose ng mabilis. Ilalagay dito. Ito ang hose. Ididikit ito sa gripo para umusli ang tubig. Wala kayong gripo dyan. Pero itong bomba ay pwedeng humugot ng tubig mula sa ilog. Ikonekta ang hose para makapag-spray ng tubig at mapatay ang apoy. Isang dulo ng hose ay ikonekta sa bomba. Ihulog ang bomba sa ilog. Ang kabilang dulo ay nakatutok sa apoy. Siguraduhing mahigpit ang koneksyon para walang tumagas na tubig. Ito ay may nakatabing kuryente. Ikabit ang inverter. Magpapagana na ang pump ng tubig. Kapag nauubos ang kuryente, saka na kita charge. Anak, kaya mong makuha ang mga ito. Walang paligoy-ligoy, bilis na, mag-alis na. Hindi naghihintay ang apoy. Kung masusunog ang kampo ng mga bata, pwede pa ba kitang hanapin? Hindi naman nasunog ang pinto. Umalis ka na at mag-rescue. Si Yaoman, yung hiningi mong check noong nakaraang beses. May mga impormasyon na tungkol sa Daxing Dynasty. Paano? Kamakailan lang, may mga na-discover na artifacts sa arkeolohiya. Yung mga ginto at pilak na mga baro mula sa parehong dinastya. May isang general na ang pangalan ay Wei Zhao. Ang General Wei Zhao ay namatay ng maaga sa kanyang buhay. Maagang pumanaw. Kung mamatay ka, sino ang hahanapin ko? Hindi ako mamamatay. May alak pa dito sa babae. Lumabas ka na. Hindi ba't sinabi mong darating ka pa ngayon? Anong nangyari sa'yo, miss? Akala ko hindi ka na makakabalik. Naghintay ako sa'yo buong gabi. Sabi ni Ate Sue, sa panahon nyo, may mga nahukay na artepakto na nagsasabing maaga kang namatay. Natakot ako na hindi ka darating ngayong gabi. Babaeng mabuti lang ako, nawala na ang apoy, wala akong sugat. Huwag kang mag-isip ng masama. Natatakot lang akong mamatay ka. Sino na ang hahanapan ko ng pera pagkatapos? Hindi ko pa natatapos ang mga ginto at pilak ko. Babae, mag-relax ka. Hindi ako mamamatay. Palagi mong sinasabi yan, dahil totoo ito sa bawat pagkakataon. Salamat sa paghintay sa akin, Ginoo. Kakaakbay ko lang sa kanya kanina. Nilinis na muli ng Ginoo ang lugar ng sunog, nawala na ang mga natitirang apoy. Nagtatayo ang mga kapatid ng pansamantalang silungan. Kailangan may lugar na pwedeng mapagtanggulan sa hangin. CJ. Yumakap siya sa akin. Akala ko hindi ka nababalik. Inantay kita buong magdamag. Huwag ka nang masyadong mag-isip, natakot lang ako na mamatay ka. Sino na ang hihingi sa akin ng pera kapag wala ka na? Hindi ko pa natatapos ang pag-cash ng mga gintong imot at pilak na imot ko. Natatakot siya na mamatay ako. Bakit ang pula ng mukha ninyo, Ginoo? May lagnat ba kayo? Wala. Kaya ang mga tainga ninyo, sabi ko na wala. Nakakabahala. Ano ang pakiramdam nito? Nabigo ang marshal sa apoy.
10 tao lang ang namatay si Wei Zhao. Nandyan pa ang pangunahing puwersa. Nandyan na naman ang bagay mula sa liwanag. Ang usok na lumabas mula sa puting lata ang nagpatay sa apoy. May isang tubo pa na kayang humugot ng tubig mula sa ilog. Bagamat nasunog ang kalahati ng kanilang kampo. Pero ilang tao ang namatay. 10,000 rocket ang sumunog sa kanya magdamag. Hindi pa siya namatay. Tao ba talaga siya? Marshall. Hindi nagtagumpay ang pag-atake ng apoy. Huwag nang isipin ang pag-atake ng apoy. Malapit nang pumasok ang taglamig. Ang Diyos ang kikilos para sa atin. Anong ibig mong sabihin? Nasunog ang kanyang tolda. Nasunog ang 8% ng supply. Wala ng tubig. Kapag dumating ang malamig na hangin, maaaring mamatay sa lamig sa gabi. Wala siyang jacket, wala siyang kumot, wala siyang tolda. Anong ang dadalhin? Hindi na natin kailangang makipaglaban pa. Kailangan lang nating pigilan ang kanilang paglabas sa bundok. Hanggang sa dumating ang malamig na panahon, unang mapapagod ang kanilang mga sugatang sundalo. Kasunod ang mga mahihina. Sa huli, lahat sila ay mamamatay sa lamig. Gaano katagal kayong magtatagal na nakapaligid? Hindi higit sa 1 buwan. Bago bumaba ang unang nyebe, kung wala pa silang pangtanggol sa lamig. Hindi na natin kailangang kumilos. Ipag-utos na, isarado lahat ng mga labasan. Huwag na ring payagang makalipad ang mga ibon. Magpapaligid-ligid ang bawat kampo ng palitan. Huwag magpapabaya. Magpadala rin ng tao pabalik sa likod upang magpadala ng panlamig, mga kumot, uling. Hindi pwedeng mamatay sa lamig ang mga tao natin. Mariskal, may ilan pang mga baryo sa paligid na may natitirang pagkain at mga kumot. Gusto mong agawin, lahat na lang, lahat. Huwag mag-iwan ng kahit isang butil ng bigas o isang piraso ng tela kay Wei Zhao. Gusto niyang gawing mula sa liwanag. May isang bagay akong kailangang sabihin, General. Sabihin mo. Kung si Wei Zhao ay naglabas ng mga damit at kumot mula sa liwanag, ano ang gagawin natin? Ginoo. Mauubos na ang kahoy na panggatong. Sunugin ang lahat ng pwedeng sunugin. Dalhin mo ang sira-sirang kahon ngayong gabi. Pumasok na ang taglamig, hindi ko alam kung gaano kalamig doon. Bakit ka ganito kakaunti ang suot? Babae, sobrang lamig na. Ang mga kapatid sa kampo ay hindi makatulog sa lamig. Ang mga bata ng mga tao ay halos hindi na makayanan. Maaari mo bang? Alam kong tinitingnan mo. Binibini, ikaw. Handa ka na lahat. Walang kwenta, tuwing pupunta ka, ito o yan ang kailangan mo. Kaya kailangang maghanda ako ng maaga. Ito ay isang army coat. Subukan mong isuot. Matibay at panangga sa hangin. Isuot mo ito. Sa digmaan, hindi ka matatakot sa mga armas. Ito ay down jacket. Magaan at mainit, subukan mo. Ang gaan nito. Pero sobrang init. Mas mainit ito kaysa sa anumang damit na sinuot ko. Siyempre. Ang down jacket ang pinakamainit at magaan. At ito ring scarf. Ako ang gumawa, ikaw ang magsusuot. Miss. Ito ay gawa mo mismo. Basta-basta lang ang pagkagawa. Hindi maganda ang aking galing. Huwag kang magreklamo. Napakamalambot. Napakamainit, gusto ko ito. Ikaw, basta't gusto mo, ayos lang. Magaling ang kamay ng dalaga. Matagal na akong nakikipaglaban. Hindi pa ako nakatanggap ng ganitong bagay. Ang scarf na ito ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Sige na, sige na. Huwag nang magpapansin. At itong warm pack. Huwag mong putulin, idikit sa loob ng iyong damit. Kakainin nito ang init ng 6 na oras. Ang bagay na ito ay kusang magpapainit. Tama, magbigay ka ng ilang piraso sa bawat sundalo mo. Idikit sa katawan, hindi na ako natatakot sa lamig. 00000. Magkano ang mga bagay na ito, babae? Magkano ang mga bagay na ito, babae? Kakatapos ko lang ng pera kamakailan. Nahatiran na ng ginto at pilak sa kampo. Sweldo at pensyon ng sundalo. Ang tanging meron ako ay mga likhang sining na ipinagkaloob ng emperador. Kunin mo na lang bilang pantubos. Ikaw, dalang-dala mo pa ang mga kaligrapya at pintura. Alam ko ang mga patakaran ng dalaga. Hindi ka basta-basta magbibigay ng walang bayad. Pero sa pagkakataong ito, talagang wala na kaming maibibigay na ginto at pilak. Ang mga kaligrapya at pintura ay gawa ng mga artist sa palasyo. Dapat ay may halaga ito. Hindi pwedeng kunin muna ng dalaga. Sobrang mamahal nito. Itago mo ang mga bagay na ito. Maaari mo pang ipagbili. Kailangan mo pa ito sa hinaharap. Maraming naitulong ng dalaga sa atin. Hindi ko naman maaring tanggapin ito ng walang kapalit. Kung ayaw mo, hindi ko rin maibabalik ang mga bagay na ito. Bakit pa natin kailangang maging ganito? Tanggapin mo na lang. Sige na. Ako na ang mag-iinat nito para sa'yo. Ayos. Tama na, bilisan mo. Madilim na. Naghihintay pa ang mga sundalo mo na magsuot ng mga damit na panglamig. Babae, nailigtas mo na naman kami.
Huwag nang mag-aksaya ng salita. Muna kang umuwi at isuot mo na sa anak mo. Huwag naman talaga siyang mapatay ng lamig. Itong scarf na ito, palagi kong dadalhin. Lanan. Dapat na itong ilahok sa auction, di ba? Ginoo. Ito lahat ay damit na ibinigay ng dalaga. Patawag lahat na magpila. Unahin ang mga matatanda at bata. Ang damit na ito ng Ginoo ay mabigat, pero sobrang mainit. Walang hangin na makapasok. Nakatagal ako ng 20 taon sa digmaan. Hindi pa ako nakapagbihis ng ganitong magandang damit. Sabi ng dalaga, ito ay tinatawag na military coat. Suot ang pinakaangkop kapag nakaduty. Dito, idikit ito sa suot mong pangitaas. Huwag direktang dumikit sa balat. Wow, General, totoo ngang mainit na mainit. Ito ay gamit militar. Magtipid tayo sa paggamit. Mas malambot pa ito kaysa sa unan ko noong ikinasal ako. Nakasuot na ang mga kapatid. Walang magyelo ngayong gabi. Yung ibinigay ng dalaga. Mas maganda pa kaysa sa mga supply ng gobyerno, 10 beses. Ayos lang yan. Ginoo, yung scarf mo ay ibinigay din ng dalaga. Lanan. Hahaha. General, nakapasok na ang mga pangunahin ng kaaway sa daan. May dumating na naman sa kampo ni Wei Zhao. Mga damit na yari sa bulak at mga kumot. At may mga bagay na nag-init ng mag-isa. Hindi na umiiyak ang mga bata. Hindi na nanginginig ang mga sundalo. Talagang hindi ito mukhang taglamig. May mga bagay na nag-init ng mag-isa. Hindi ba't yan ay isang banal na bagay? Mariskal. Nakita ko mismo na nakapalibot sa leg ni Wei Zhao. Isang malambot na bagay, na makapal ang balahibo, na nakaharang sa kalahati ng mukha niya. Ngumingiti ang mga sundalo niya nang makita ito. May mga balde kaming balat ng kabayo at uling, puno ng pagkain. Pero ang sinumpang liwanag na yon ay kayang gawing anuman. Mga potion, yelo, apoy. Ngayon pati mga damit at kumot, na nag-init ay kayang gawing. Huwag na, General. Anong sinabi mo? Mag-urong na tayo, hindi na tayo makakalaban. Hindi na natin kalaban si Wei Zhao. Ang kalaban natin ay ang Diyos na hindi natin makita sa likod niya, na kahit anino ay hindi natin mahawakan. Paano tayo makakalaban sa isang Diyos? 500,000 sundalo laban sa 3,000. Maraming tao ang namatay sa laban. Ngayon, sinasabi mong umatras. Dahil sa pagkamatay ng ilang libong tao, hindi na tayo makakapagpatuloy sa laban. Mayroon pa tayong mahigit sa 40 tao. Kung magpapatuloy tayo sa pag-aaksaya, maubos ang supply ng pagkain sa tagsibol. Mawawalan ng gana ang mga sundalo. Sa panahong iyon, kahit gusto nating umatras, hindi na tayo makakagawa. Ngayon, kung umatras tayo, mayroon pa tayong lakas. Makakauwi pa rin. Bakit ang saya-saya mo? Nakalusot na ang babae sa kalaban. Nakauwi na sa Hilaga. Totoo bang nakauwi na sila? Totoo, akala nila may tulong ang Diyos. Hindi nila kaya, umalis na lang sila. Ang galing-galing. Sa wakas, humupa na rin. Ano ang plano mo pagkatapos nito? Tapos na ang laban. Babalik ka pa rin sa Beijing bilang iyong marquis. Mag-aalaga ka ng ilang manok, magpapainit sa taglamig, magpapalamig sa tag-init. Ikaw na isang marquis, magtatanim pa ng palay. Ang titulong ito ay ibinigay ng emperador. Ngunit ang buhay ay sa akin. Matagal na akong nakipagdigma. Panahon na para magpahinga. Ayos lang, magpipinta na lang ako mula ngayon. Magbubukas ng maliit na tindahan. Hindi na kailangang maghatid ng pagkain. Maganda ang mga likha ng dalaga. Siguradong magtatagumpay. Salamat sa iyong mabuting salita. Tama, ilang araw na lang at ika-19 na ng huling buwan. Araw ng ating kaarawan, tandaan kong darating ako. Sige, hihintayin kita. Wala nang labanan sa hinaharap. Wala na akong hihilingin sa'yo. Maaari ba akong bumalik sa'yo? Hindi naman nakasara ang liwanag. Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. CJ. Magkikita tayo sa ika-19 ng Disyembre. Isara.
Si Wei Aiking ay nagtagumpay na paalisin ang 50,000 kaaway gamit ang 3,000 natitirang sundalo. Talagang siya ang haligi ng ating dakilang Shang Dynasty. Mahal na hari, napakatalino. Ang planong ito ay tiyak na magdadala ng kapayapaan sa bansa. Sa ating dinastya, mayroong ganitong karunungan ang mahal na hari. Ito ay tunay na biyaya para sa lahat ng tao. Isang masayang pangyayari sa buong mundo. Mahal na hari, napakatalino. Ito ay biyaya para sa ating dinastya. Mabuhay ang aming hari, mabuhay, mabuhay. Mabuhay ang hari. Mahal na hari, may isang bagay akong hindi nauunawaan. Sige, Li Aiking, ipahayag mo. 500,000 sundalo. Sapat ang supply ng pagkain, malakas ang mga sundalo at kabayo. Si Wei Zhao ay may 3,000 natitirang sundalo. Ubus na ang pagkain at walang tulong. Hindi lamang siya nawasak, kundi naitaboy pa ang kaaway. Mahal na hari, mukhang may iba pang dahilan dito. Ibigay mo na ang salaysay mo, Li Aiking. Ano ang lihim? Sa aking palagay, maaaring may nagsisinungaling sa itaas at sa ibaba. Ninakaw ang pakikinig ng hari kung nakipagsabuatan siya sa mga kalaban. O kung meron siyang hawak na hindi dapat niya hawakan. Hindi na ito biyaya kundi kapahamakan. Si Wei Zhao ay may malaking kapangyarihan at nakakatakot sa hari. May plano siyang maghimagsik. Ipapasa ko ang utos ko, agad siyang ipapadala pabalik sa palasyo. Dahil sa kasalanan ng pakikipagsabuatan at pagtataksil sa bansa, pipiliin ang araw para sa pagbitay. Ipapako sa krus. Ito ay magbitiw sa trono. Ako ay nagsusumite sa hari. Dumating ang utos mula sa banal na palasyo, si Marquis Wei Zhao ang tatanggap nito. Ang Marquis Wei Zhao ay may mataas na kabutihan at nakakatakot sa mga pinuno. Nagtatago ng masamang hangarin, nakikipagtulungan sa mga kaaway, nagtataksil sa bansa, gumagamit ng mahikal na panlilinlang sa pinuno. Simula ngayon, aalisin ang kanyang titulo. Ihahatid pabalik sa Beijing. Pipiliin ang araw ng parusa, ito ang utos. Ito ay isang akusasyon. Tapat na tapat ang Ginoo. Matagal na tayong nakipaglaban, naipasa na ang utos. Siege, Wei Zhao. Ihanda ang mga kapatid. Maghanap ng ligtas na lugar para magpahinga. Huwag mo akong pansinin. Huwag kang babalik, Ginoo. Kapag bumalik ka, mamamatay ka. Laban kami sayo. Patayin siya. May mga magulang, asawa, at anak ka pa sa bahay. Ihulog mo ang kutsilyo. Ginoo. Ilang beses mo na kaming iniligtas. Hindi namin pwedeng panoorin kang mamamatay. Kaya huwag na lang panoorin. Humarap ka na lang. Ginoo. Ito ay utos militar. Ginoo. Hindi ka pwedeng mamatay. Nailigtas mo ang buhay ng napakaraming tao. Wei Zhao, Wei Zhao. Hindi mo ba sinabing hindi ka mamamatay? Nangako ka sa akin. 19 ng Disyembre, nangako ka sa akin. Napakatotoong panaginip. Wei Zhao. Tapos na ba ang digmaan? Bakit ang tagal mong hindi pa rin nakarating? Bukas na ang 19 ng Enero sa lunar calendar. Darating ka pa ba?
Xiao Man. May bagong interpretasyon sa arkeolohiya. Yung general na si Wei Zhao. Kailan siya namatay? Sa kasaysayan nakasulat na noong ika-19 ng Winter Moon. Araw bago ang ika-19 ng Lunar December. May isa pang sinabi. Bago siya mamatay, sinabi niya. Sabihin sa kanya na hindi na ako makakapunta sa ika-19 ng Lunar December. Wei Zhao, nandito na ako para makita ka. Sa isang taon, nagbukas ako ng maliit na gallery. Maganda ang negosyo. May mga tao sa internet na gusto ang mga obra ko. Sinasabi nilang may kaluluwa ang mga taong iginuhit ko. Isinama kita sa isa. Nakauniforme ng militar habang kumakain ng rib. Iyon ang pinakamabentang obra. Alam kong walang laman ito. Ikaw ay isang pangalan lamang. Pero gusto pa rin kitang makita. Nasa ika-19 na ng lunar na buwan, maligayang kaarawan, kahit na hindi ka nabuhay. Nandito na naman yung babae, walang tao sa libingan, isa lang itong libingan ng pamilya. Araw-araw nakatayo sa harap ng libingan na walang tao. Parang nagsasalita ng katarantaduhan, ang bahay ng mga manggagawa. Huwag makialam. Bumili sila ng libingan gamit ang kanilang pera. Kung ano ang gusto nilang sabihin, sabihin nila. Kung ano ang gusto nilang sabihin, sabihin nila, bahay ng mga manggagawa. Maligayang kaarawan. Akala ko ba patay ka na? Namatay na ako minsan. Sabi ng Bodhisattva, may tao pa roon na naghihintay sa akin. Tara, maghanap tayo ng lugar para kumain ng pansit na panghabang buhay.